tungkol ito sa ginawa ni Senator Lito Lapid na biglang sumuong sa baha. Parang nagmilagro ata. Biglang nagpakitang gilas si Senator Lapid. Senator Lito Lapid, hindi ito ang hinihintay namin sa inyo. Sabi ni Miko Puga ito. Yan, yung nakaputi, hanggang tuhod na tubig, sumuong sa baha. I don't know saan ito. Most likely, Pampanga or Bulacan siguro ito. Hindi namin kailangan ng paartista effect na susuong ka sa baha habang nakapaligid ang mga kamera. Yan ang masama. Kung walang media man, okay lang sana. Kailang nakapalibot ang camera eh. Ang hinintay namin ay ang pag-imik at aktibong pakikilahok mo sa Senado. Bakit tila nakaupo ka lang at bihirang marinig sa mahahalagang talakayan? Wala siyang masabi. Pagbigyan nyo na lang. Senador ka ng bayan, hindi manikin, display o prop sa loob ng Senado. At least dalawa na sila ngayon. Gatchalian at saka Lito Lapid, mga presiding officer. Gamitin mo ang iyong posisyon upang igiit ang isang seryoso at transparent na investigasyon sa mga flood control projects. Magtanong ka kung saan napuntang pundo, sino ang mga kontraktor, maayos bang naisakatuparan ng proyekto, at bakit patuloy pa ring lumulubog sa baha ang napakaraming komunidad. Ang pagsuong sa baha ay magandang litrato. Pero hindi ito naayos ang drainage. Hindi nito sinusuri ang mga kontrata at hindi nito napapanagot ang mga nagpabaya. Hindi ka na action star na gumaganap para sa kamera. Senador ka, kaya magsalita, magtanong, mag-imbestiga at kumilos. Mas kailangan namin ang boses mo sa Senado kaysa sa litrato mong nakalubog sa baha. Trabaho at pananagutan ang hinihingi namin, hindi palabas. Huwag maging manikin at prop sa Senado. At least kumalaw siya. Ano bang kasabihan natin, di ba? Picture paints 1,000 words. Ganun ba yun? Kahit hindi siya nagsasalita, ngayon, sobra pa sa salita ang ginawa niya kasi lumaban siya, frontliner siya. Ay, nako. Well, kasalanan din natin. Bakit siya nananalo? Ako hindi ko siya binoto. Kailang binoto ng maraming kababayan natin. Pang-ilan ba siya? Pang-11 eh. So, ilan yung kan? I think 11 million votes atang nakuha niya. So, dahil inihalal siya ng taong bayan, talagang senador siya. Kaya again, nasa atin pa rin mga taong bayan, bakit tayo nagkakaganito? Kasi mababa yung anong tawag doon? Yung political maturity natin. Kaya every people deserve its own government. Bakit maraming kurakot? Kasi maraming botante na nabibili ang kanilang boto. Kaya ang mga politiko na nananalo sa eleksyon dahil nagbuhos sila ng matinding pera, babawiin nila yan. Kaya until such time na mag-mature tayo pagdating sa eleksyon. Kailan ba to? Nung 2022 na presidential election, doon sa aming voting barangay, hindi ko na lang sasabihin na binigyan kami ng magkano ba? Parang 800 pesos kaming dalawang mag-asawa. Kaya lang dahil wala kami doon sa aming, sabihin ko na lang sa farm, binigay sa aming parang kakilala doon, bigay mo kina sir at mama, tinanggap naman niya. Nung nalaman namin na nabigyan kami, hindi namin tinanggap. I don't know kung anong nangyari yung pera kung yung kakilala namin doon
kung sinauli ba niya o sinarili niya na. So, ganyan. Kaya nananalo ang mga politiko na mga ganyan katulad ni na yan, walang masabi sa manikin kasi binoboto sila ng taong bayan. So, wag na tayong magreklamo. Tanggapin na natin na katotohanan. Sana ngayong sunod na eleksyon, mas lalo tayong matuto. Ang daming mga magagaling sanang magsenador. Example, Atty. Vic Rodriguez. Yan ang mga matitino. Atty. Rowena Guanzon. Yan ang mga matitino. Kailang I doubt. Kahit gaano sila katitino, kailang ang taong bayan, kung hindi nila makita yung potential, yung galing ng mga kandidatong ito, hindi pa rin sila mananalo. Sinong mananalo pa rin? Sina Manny Pacquiao. Mataas ang rating niya. Ngayon, si Manny Pacquiao. Baka biglang manalo na naman. Huwag lang siyang sumama ulit sa lineup ni PBBM. Kasi once nga sumama siya sa lineup ni PBBM, patay na naman siya. Dapat, kung kakandidato si Manny Pacquiao ngayon, mas maganda pa mag-independent. Kailangan sure na mananalo, sana kakandidato ulit si Senator Robin Padilla kasi sabi niya ayaw na daw niya. But we need another Robin Padilla na aalalay kay President Sara Duterte sa 2028. Sino pa? Of course, dyan si Senator Alan Peter Cayetano. Sino pa? Jinggoy. Sana mananalo ulit si Senator Jinggoy. Mataas naman ang rating niya sa latest na Pulse Asia. Nakapasok siya sa Magic 12. So, sorry na lang po sa pagsuong sabahan ni Senator Lapid. To me, a picture paints 1,000 words. Kaya yun, umaksyon na siya. Salamat. Ted Filon kay Professor Sheila Magno tungkol sa nangyayari sa ating kapalpakan sa pag-budget, priority ng government. Ang punto nilang dalawa is leadership problem. Dahil sa kahinaan ng leadership sa ating bansa, kaya nagkakaluko-luko tayo ngayon. Sige naman kung mga manhid na po sila dito may problema po talaga sa mismong pag-formulate pa lang ng ating budget. Meron po akong problema from the very beginning. Parang ganun po itong resulta ng ating pinag-uusapan. Manong Ted, alam nyo, leadership problem na po talaga to. Kasi alam nyo, ito pa, isang kwento na nakakalungkot 2020, 24, 25 din naman dito pinag-uusapan natin. Kasi naalala nyo nung kinuha yung pondo ng PhilHealth at saka PDIC. Importante din to kasi ngayon po pinipressure namin na ibalik din yung pondo ng PDIC. Akala natin ang pagkakagastosan ng pondong ito ay talagang malalaking development program, hindi po ba? Ni-require ng Supreme Court ang DBM, i-disclose nyo kung saan nyo ginastos yung mga pondo na yan. Dahil sabi nyo, ipopondohan ng unprogrammed appropriation. Alam nyo ba, Manong Ted, paglabas, halos 80% ng mga pondong yan ay napunta pa rin sa DPWH. At doon sa 80% na yon, ano yung pinagkagastosan? Ganito pa rin, flood control, multipurpose building, akala natin yung mga malalaking foreign assisted projects na, hindi ba? Pero sa bandang huli, itong PhilHealth Fund na kinuha at PDIC na kinuha ay napunta pa rin sa mga maliliit na tingi-tinging projects na nagsusulong pa rin ng patronage politics. Kaya hindi ito one time lang na ngayon 2027. Over the years nakikita natin ito at ito ay leadership problem na. Kasi hindi ba sabi ng Pangulo, hindi niya alam kung ano itong mga fund na to na binabanggit? Siya yung Pangulo, siya yung in charge, siya yung nagsaset ng direction sa development agenda natin. Siya dapat ang nagsasend ng signal sa Congress or sa Senado. Paano ba natin dapat ina-allocate itong maliit na pondo na natitira for development? Kaso yun ang nakakalungkot kasi nakita mo yung budget ng Malacanang, tingi-tingi. Pag tinignan mo yung budget ng DPWH, ganun din ang nature. May mga flood controls, multipurpose buildings, sports facility, diba? Opo, yes ma'am. Leadership problem. Kasi hindi ka maaaring maghugas ng kamay na hindi ko alam yan. Kasi nga, yung NEP nagsisimula sa inyo.
Yes. I mean, malungkot na katotohanan, ma'am. Kapag leadership problem na po, ang lalim na ho nito, ma'am. Kasi alam mo, Manong Ted, pag tinignan mo ha, ng mga nakakaraang eleksyon, malaki yung problema ng Pilipinas. Ekonomiya yung problema natin. Sino ba yung mga nasa posisyon? Halimbawa na lang, sorry, ililink ko rin to. Pinag-uusapan, taxilika, parang it's something big in investment opportunity sa Pilipinas, diba? Kung pinag-iisipan natin, ganito kalaking industriya daw ang papasok, opportunity. Diba kung ikaw yung presidente, kailangan technically capacitated ang ating mga mamamayan. Kailangan meron silang skills na tutugma sa mga matataas na malalaking trabaho makukuha nila dyan para mataas na sweldo, diba? Nakita ba natin yun sa budget? Magkano yung allocation sa CHED? Hindi ba dapat sa CHED yan at nag-a-align na dapat pinapaaral na natin ng engineering, masteral, PhD ang ating mga estudyante para high-skilled sila pagpasok nitong Paxilica? Hindi naman yun yung nakita natin sa budget. Nasaan ang investment sa human capital? Anong klase yung budget sa edukasyon at kalusugan? Binawasan po yung state colleges ng 2.42% yung kanilang budget. So, inconsistent. I mean, kung ikaw ang presidente, ikaw ang nagpapatakbo ng gobyerno, inisip mo na agad dapat industrial policy, human capital, pagpapataas ng abilidad ng taong bayan para tumaas yung capacity para kumita. Ano yung nire-reflect ng budget natin? Budget cut para sa tertiary education. Mukhang inconsistent kung development talaga ang pinag-iisipan, hindi po ba? Mga kapatid, patuloy po kayong So, salamat po, Professor Cielo Magno. At nagsasalita na kayo ng ganyan. Sana naman, kalimutan na natin ang kulay sa politika. Kung ano ang hindi magandang ginagawa, batikusin natin, ilabas. Kung may maganda namang ginagawa, di purihin sila. Kaya lang agree ako, iba talaga ang priorities ng gobyerno na ito. Sabog. Because of leadership problem, sabog. Watak-watak. Walang dahil hindi tayo naniwala eh. Anong sabi ng Tatay Digong natin nung bago election 2022? Weak leader yan. At ngayon ko na napapatunayan, napakahina yung leadership ng Pangulo. Ang tawag ko dyan, reactionary form of leader siya. Kung walang problema, relaxing siya. Saka na lang siya gagalaw pag nandyan ang problema. That's the worst kind of leader. Ang kailangan nating leader, kami sa military, yung nag-a-anticipate what will happen. 2 or 3 steps ahead. Ganon ang training namin. Kaya palagi kaming nagkakaroon ng estimate of the situation. Pinag-aaralan namin ang battlefield, ang environment, para makikita namin kung may namumuong problema, at in advance, dahil nakikita namin yung posibleng mga lalabas na problema, nakakagawa na kami ng courses of action. Nandyan na yan, nakaplano na yan. Pag nagkatotoo yung aming analysis, dumating yung problema, hindi na kami natataranta kasi napag-aralan na namin in advance. Ganon ang military leadership. Itong ating presidente, I don't know anong klaseng leadership niya. Leadership ng mayaman. Dahil presidente ang tatay niya, ayun, akala natin katulad ng tatay niya, kasi ang tatay niya iba matalinong abogado, top-notcher sa bar, World War II hero. Hindi niya nakuha yung talino, tapang, diskarte ng tatay niya. Ano nakuha niya? I don't know. Kasi lumaki siya na happy-go-lucky. Tapos ngayon, nailuklok siya dyan. Wala, hindi niya